Mga Bible sa Deuteronomy chapter 5, isang talata na lang po ang ating pong basahin, verse 16. Deuteronomy chapter 5, verse 16. At ito po ang title ng mensahe ngayong pong umaga. Deuteronomy chapter 5, verse 16. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen? Sabay-sabay po nating basahin ang isang talata. Chapter 5, verse 16, ready, read. Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the Lord thy God giveth thee. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan. Salamat po, Ama, na kami po ay inyo pong binigyan ng mga magulang, mga nanay, na talagang sobrang mapagmahal, at talagang sila po ay nagmalasakit at nagsakripisyo upang kami po ay umabot sa aming pong kinalalagyan po ngayon. Nawa po, Panginoon, patuloy namin silang pakamahalin ng aming pong magulang, at kayo din po na aming pong Diyos, aming Ama na nasa langit, naway patuloy ka namin pakamahalin at paglingkuran pa. Salamat sa umagang ito na kami po ay inyong tinipon dito sa inyong pong bahay-sambahan upang patuloy na sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, at magpasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay. At salamat po, Ama, sa mga panalangin po namin na inyong pong sinagot at ipinagkaloob. Patawad kami sa aming pagkukulang, mga kasalanan nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. At dalangin ko po na itago mo po ako muli sa inyong pong likuran, na ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Use me mightily, at dalangin po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at bukas po sa darating na eleksyon, sa darating na halalan, nawa po ay patuloy mo po ipagkaloob ang kapayapaan sa bansang ito, at dalangin po namin doon sa mga matatalo na mga kandidato, sa mga matatalong politician, nawa sila po ay matutong tumanggap ng kanilang pagkatalo, at nawa sila po ay sumuporta sa kung sino man ang mahahalal na mga mayor, gobernador ng bansang ito, ng bayang ito. Nawa po, Panginoon, ay sila po ay magkaisa at magtulungan sa pagpapaunlad ng bayan. Salamat po, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papurit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mag-to. Nga po. So mga kapatid, mga minamahal, honor tayo Father. Ito po yung talagang matagal ng utos ng Diyos sa mga anak. Amen po ba? So, exempted po dito sina Adan at Eva. Kasi sina Adan at Eva ay sila po ay walang magulang. Kaya hindi po nila naranasan na sila ay sumunod. Kasi talagang wala silang magulang. So, sila yung ating pinagmulan, na sila yung nilikha ng ating Diyos. At dahil kina Adan at Eva ay dumami ang tao sa mundong ito. Ganun pa man, mga kapatid, mga minamahal, kaya si Adan napakapalad, wala siyang biyanan. Pero sa iba, sasabihin naman ng ibang lalaki, si Adan ay hindi rin pinalad. Bakit? Wala siyang choice, wala siyang pagpipilian. Ganun pa man, kung ito'y kalooban ng Diyos, ito po ay talagang blessings at biyaya. So ang inyong pong mga katuwang na yan, ang inyong mga asawang babae yan, ang inyong mga nanay na yan, kahit sino pa sila, sila po ay biyaya, regalo ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, ipinag-utos ng Diyos, igalang. Talagang nakakalungkot sa ating panahon, ang maraming kabataan ngayon, maraming anak ngayon, wala nang paggalang sa kanilang magulang. At sabihin na natin nawawala na sa ating panahon ang moral, at nagiging immoral ang mga kabataan ng mga tao ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, honor thy father and thy mother. Na sana hindi lamang sa panahong ganito, na kung kailan lamang pinandiriwang ang araw ng mga nanay, sana'y talagang bawat araw nandoon ang ating paggalang sa kanila, nandoon ang ating pagsunod sa kanila. Maaaring hindi mo kasama ang iyong nanay, maaaring hindi mo kasama ang iyong tatay, pero kung sino man ang nagpalaki sa iyo, sino man ang nag-aalaga sa iyo, igalang mo.
At kung hindi ka man alagaan ng iyong nanay, hindi ka man alagaan ng iyong tatay, igalang mo pa rin sila. Sundin mo pa rin sila. Huwag mo silang babastusin sapagkat kung wala sila, wala tayo sa mundong ito. Ano po ba? At kahit magkaroon ka na ng asawa, minsan ko nang sinabi ang asawa ay napapalitan pero ang magulang ay hindi. Kaya dapat talagang patuloy natin igagalang ang ating magulang saan man tayo naroroon. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating lahat, honor thy father and thy mother. Na talagang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1, obey, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Na talagang dapat ay sundin ang mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Ang pagsunod mga anak sa inyong magulang ay dapat ito po ay talagang huwag nyo namang hintayin mapaus pa ang inyong magulang. Diba? Minsan ang magulang nakakailang tawag na sa kanilang anak, anak, bili ka nga doon ng suka, wait lang. Anak, bili ka ng suka, wait lang, tatapusin ko pa ito. Anak, bili ka ng suka, masusunod ng aking niluluto. Nanay, malapit na. Mga kapatid, mga kabataan, sana kapag narinig nating tumawag ang ating nanay, anuman ang hawak mo, lumapit ka sa magulang mo, sundin mo ang iyong magulang. Sa ganong paraan ay iyong iginagalang, pinaparangalan mo ang iyong magulang. So mga kapatid, mga minamahal, honor thy father and thy mother. So nakakalungkot sa ating panahon, sino nasusunod ngayon? Mga anak na nasusunod ngayon. Ang lakas ng loob, utusan ng magulang. Bilhan mo nga ako nito. Paabot nga ang aking tawel. Damit ko, ma, damit ko. Diba? Hindi pa ba ito laba? Nakakalungkot na magulang ngayon ay nagiging katulong ng kanilang mga anak na dapat sana magulang ang sinusunod ng mga anak. Kaya mga kapatid, kayo na mga magulang na nandito ngayon, pamaya mayroon tayong dedication. Sikapin ninyo talaga ang inyong mga anak na mapalaki, na may takot sa Diyos, laging turuan ang salita ng Diyos, laging akayin sa pagsamba. Sapagkat kapag iyan ay wala sa kalooban ng Diyos, balang araw gagamitin niya ng kaaway. Balang araw talaga magiging sakit iyan ang iyong ulo. Kaya dapat tayo, kayo lang, hindi pa ako. Diba? Malapit na. Malapit na. Amen. Talagang magmumotor na ako, mapuntahan laan. Magmumotor na, mamadaliin ko na. Desperado na, hindi naman. Pero sabi nga, kung mahal, ay di may paraan, di ba? So, kayo muna. So mga kapatid, mga minamahal, honor thy father. Talagang ito po ay utos ng Diyos. So kung ito po ay utos ng Diyos, so ibig sabihin ang pagsuway sa magulang. Kapag sinuway mo ang utos ng iyong magulang, ay sinuway mo rin ang Diyos. Yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, ang pagsuway natin sa ating magulang ay pagsuway din sa Diyos. So this morning, tingnan po natin. Alam niyo po talagang nakakalungkot na pinapaliwala ng mga anak ang kanilang magulang. Sapagkat una, hindi nalalaman ng mga anak ang sacrifice ng magulang. Hindi nalalaman ng mga anak yung sakripisyo, pagtitiis, paano ka napalaki ng magulang mo, paano ka pinakain ng magulang mo, paano ka pinag-aaral ng magulang mo ngayon. Amen po ba? Hindi nila naiisip na hindi ganun kadali ang bumili ng pagkain. Hindi nila naiisip na hindi ganun kadali na talagang bilhan ka ng gatas. Hindi nila naiisip na talagang ang magulang nila ay nagsakripisyo alang-alang sa kanila. Na magulang nila, mga anak, habang tayo natutulog noon, tayo pinapantayan ng ating magulang. Kapag umiyak na, yan ay patakbo na at dadalhan tayo ng gatas. So gano'n ang ginagawa ng ating magulang. Nasa gabi ang ating magulang ay napupuyat. So tinan po natin ang Genesis chapter 3, 16 to 18. So dapat malaman ng mga anak yung sakripisyo na ginawa ng magulang.
ng mga magulang na ito'y nagtatrabaho sa ibang bansa para mapag-aral ka lamang, nagtatrabaho sa ibang bansa para maibigay lamang ang iyong kailangan, mabinhang ka ng magandang damit, mabinhang ka ng magandang sapatos, makapagbayad sa eskwelahan na iyong pinag-aaral. So Genesis chapter 3, verse 16 to 18. Ang sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 16. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Unto the woman, he said, sinabi ng Diyos ng Panginoon sa babae, I will greatly multiply thy sorrow. Na talagang lalaki, dadami, yung kapighatian, kalungkutan ng babae, ng magulang na babae. Sapagkat yung ipinagbubuntis ka pa lamang, ito po'y talagang mahirap na. Yung dalhin ka sa sinapupunan ng 9 na buwan ng iyong magulang, ito po'y talagang sakripisyo na. Marami na silang hindi pwedeng gawin na dati nagagawa nila dahil sila ngayon buntis na, hindi na sila nakakapagsumba. Diba? Dahil sila'y buntis na, hindi na sila makapagdamit ng mga, sabihin na natin yung gusto nilang damit. At dahil sila'y buntis na, hindi na nila magawang puntahan ang mga lugar na dapat nilang puntahan. Kaya ito po ay sakripisyo ng isang magulang, ng isang nanay, na sila ay maglihim, magbuntis sa kanilang anak. So, sabi pa po dito, and thy conception, in sorrow thou shalt bring forth children. Sa iyong kalungkutan, ikaw ay magdadala ng anak o magkakaroon ka ng anak. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Nang nanay ay talagang pasasako sa kanyang asawang lalaki. And then sabi po dito sa verse 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. Na ang lalaki sa kanyang pag-aasawa kailangang magtrabaho. So ang inyong tatay, ang ating tatay ay nagtrabaho para buhayin tayo. May bigay ang ating pangangailangan. Ngayon, mayroong tatay na irresponsable. Diba? Ganun pa man, igalang pa rin sila. Igalang pa rin sila. Kung bigyan tayo ng pagkakataon na makilala ang ating tatay, igalang sila, mahalin sila. Maaring hindi nakakasama sa napakaraming taon, pero yun po ang utos ng salita ng Diyos. Honor thy father and thy mother. Amen po ba? Sapagkat sila po ay nag-sacrifice. Kaya kung sino man ang nag-alaga sa atin, sila'y nag-sacrifice, nagmahal sa atin, igalang natin sila. Sundin natin sila. Huwag na hindi sila igagalang. So yun po ang utos sa ating mga anak. Kaya mga kapatid, they sacrifice for us. They stand by our side. Ang ating magulang kapag mayroong kang kaaway, ang ating magulang kapag mayroong kang problema, sila'y nandyan sa tabi mo, handa sila makinig at handa ka nilang ipagtanggol. Ganon tayo kamahal ng ating magulang. Amen po ba? Maaaring hindi natin nakikita. Pero minsan ito po'y ating naririnig, walang magulang na talagang natiis ang kanilang mga anak. Amen po ba? Maaaring sa ating panahon ngayon, maaaring sa ating panahon ay mayroong magulang na natitiis sa kanilang mga anak. Ganun pa man, ang utos sa atin, igalang pa rin natin sila. Igalang pa rin natin sila. Sapagkat sila, they stand by our side. And then, they supply our needs. Ibinibigay nila ang ating kailangan. Sila nagluluto. Sila naglalaba. Sila nagpaplantsa. Tama po ba? O, nandiyan ang tatay. Ako, pag ako nag-asawa, talagang gusto ko ipagluto ko ang aking asawa. Hindi lang ipagluluto, Ate Ruth, ipaglalaba ko pa. Ganun ko kamahal. Sino kaya? Sino?
Soon. Malalaman. Diba? Baka mamihasa. Hindi. Ewan ko, pero masarap talaga na kapag nagmahal ka. Kaya Brother Edwin, mag-aral ka na maglaba. Pero hindi eh. Okay, so mga kapatid, mga minamahal. Yan. Yun po yung mga tatay. Yun po yung ating magulang. Yun ang mga nanay. Ipinagluluto ka, pinagpaplansya ka, ipinaglalaba ka. Kahit nga talagang pagod na yan, hindi yan nagsasawa, nagisingin ka. Diba? Na kahit ikaw ay tanghali ng gumising, ang hirap mong gisingin, nandyan pa rin ang magulang mo, pinagluluto ka pa rin, pinaglalaba ka pa rin, diba? Binibigyan ka pa rin ng baon. Tama ba? Hindi ka natitiis ng iyong magulang. Na kahit minsan ang tigas-tigas ng ating ulo, hindi tayo sumusunod pero nandyan pa rin sila, handang makinig sa iyong problema, handang damayan ka, handang ipagtanggol ka, kung mayroon kang kaaway, so they supply our needs. Kaya kailangan natin, dapat nating igalang, sundin ang ating mga magulang. Honor thy father and thy mother despite of their shortcomings. Kahit sila'y maraming pagkukulang, wala tayong mababasa sa Bible na kapag sila'y may pagkukulang ay huwag mo nang sundin. Kapag sila'y may pagkukulang ay huwag mo nang igalang. Wala tayong mababasa sa Bible na ganon. Amen po ba? So, ako, bigyan ninyo ako ng talata sa Bible na talagang kapag ginawa ka ng masama ng magulang ko, ay huwag mo nang sundin. Wala akong nabasa ganun sa Bible. Wala akong nabasa. Na kahit ikaw ay may asawa na, ay huwag mo nang sundin ang magulang mo. Wala akong nabasa ganun sa Bible. So despite of their shortcomings, ating silang igalang at sundin pa rin. Sapagkat lahat tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay may pagkukulang, walang perfect sa mundong ito. So ang magulang mo kahit hindi nagkukulang sa iyo, yan ay regalo ng Diyos. Regalo yan. Biyaya yan ng Diyos sa iyo. Hindi natin pwedeng piliin ang sinong magulang na gusto natin. Kung sino yung magulang na ibinigay sa atin ay ating tanggapin. Mahalin at sundin. Yan ang utos ng Diyos. Despite of their shortcoming, despite of their sin, kahit sila may kasalanan, kahit iniwan ang iyong nanay, so igalang pa rin sila, mahalin pa rin sila, ipakita yung kanilang pagmamahal, ipakita sa kanila yung ating pagmamahal. Amen po ba? Kasi talagang lagi ko sasabihin, paulit-ulit ko sasabihin, walang sinabi sa Bible na kung iniwan man ang iyong nanay, pinalitan man ang iyong nanay, niloko man ang iyong nanay, ay paspusin mo na rin ang iyong tatay. Wala pong ganun sa Bible. Sabi nga ng Bible, do good to them. Diba? Kung galit man sa iyo yung tatay, galit man sa iyong nanay mo, sabi ng Bible, do good to them. So ang utos na yun ay para sa ating lahat. Kung ikaw man ay anak na ginawa ng masama ng iyong magulang, gagawan mo pa rin sila ng mabuti. Amen po ba? Susundin mo pa rin sila. So mga kapatid, mga minamahal, despite of their sin, kahit ang nanay mo o ang tatay mo ay pinagpalit sa iba, so susundin pa rin natin sila, igagalang pa rin natin sila. Yun ang utos ng Diyos. Maaaring mahirap, di ba? Pero wala tayong magagawa. Utos ito ng Diyos. Salita ito ng Diyos. Sapagkat talagang mamaya titignan po natin yung biyaya ng Panginoon. So despite of their shortcomings, despite of their sin, despite of their school attainment, kahit ano yung kanilang natapos, huwag mo silang ikakahiya. Huwag mong itataas ang iyong sarili sa kanila. Sasabihin mo, high school lang naman natapos mo. Palabangan ito, laban mo nga ito, ganun ba yun? So kahit ano yung natapos nila sa kanilang buhay, igalang natin sila. Sundin sila, huwag na huwag ikakahiya ang iyong magulang. Amen po ba? Despite of their school attainment, kahit ano man ang kanilang narating,
Hindi man sila nakapag-aral. Kung hindi man sila nakapag-aral, ay igalang at sundin. Bakit? Dahil sa kanila, ikaw ay nakakapag-aral. Ganun po ba? Dahil sa kanila. Huwag pagdadabugan. Diba? Hindi lang mo nabilhan ng ganito, nagdadabog na sa magulang. Ganun ba tayo? Na mga anak, hindi ka lamang nabilhan ng bagong sapatos, bagong cellphone, hindi ka lamang nabilhan ng bagong damit, hindi lamang binayaran ng Shopee, diba? Hindi ka lamang pinayagang mamasyal, magdadabog ka na ba? At hindi ka na maghuhugas ng pinggan? Yan ang ugali natin eh. Maganda ba ang ganong ugali? Kaya minsan talaga nasasabi ko, mabuti pa ng panahon namin. Diba? Ano, Brother Luis? Talagang matanda na tayo. Kasi laging ganun sinasabi natin eh, mabuti pa yung panahon namin. Ay, tanggap ko na. Tinatanggap ko yung katotohanan, ako'y tumatanda. So mga kapatid, mga minamahal, minsan hindi tayo pinapayagan ng ating magulang. Hindi tayo pinapayagan sumama sa ating field trip. Hindi tayo pinapayagan pumunta sa birthdayan. Hindi tayo pinapayagan pumunta ng outing. Pero ganun pa man, huwag tayo magtatanim ng sama ng loob sa ating magulang. Kapag tayo inutusan, sana'y nandoon pa rin ang paggalang. Huwag magdadabog, huwag sisimangot. Nakakainis talaga kapag nakasimangot, Ate Ruth? Humahaba yung muso, nagsasalubong ang kilay, di ba? Para bagang ang sarap tuloy. Di ba? Ako na nga dyan. So mga kapatid, mga minamahal, mga anak, nagsakripisyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa inyo. Yung mga nag-aalaga sa inyo, kung sino man yan, sila po'y talagang nagsasakripisyo. Kasi ang dapat talaga mag-alaga sa mga anak ay kung sino yung nanay, kung sino yung tatay. Kaya lamang ngayon sa ating panahon, yung mga anak na nagkaanak ngayon, ang nag-aalaga ay yung mga lolo, mga lola. Diba? So yun ang nakakalungkot sa ating panahon na gusto mong sabihin, tapos na yung kanilang pag-aalaga sa atin. Dapat kung tayo naman ay mayroong anak ngayon, ito ang ating panahon, ito yung ating oras na tayo ang dapat mag-alaga sa ating mga anak. Huwag natin ipapasa ang ating obligasyon sa ating mga magulang. Ano po ba? So mga kapatid, mga minamahal, despite of their shortcomings, despite of their sin, despite of their school attainment, despite of their situation, ano man ang kanilang trabaho, huwag mo silang ikakaya. Kung yan man ay janitor, kung yan man ay magsasaka, kung yan man ay nagtitinda ng taho, kung yan man ay nagtitinda ng isda sa palengke, huwag mo silang ikakaya. Igalang sila. Ano po ba? Sundin sila. Hindi yung porket kayo nakakapag-aral, mataas na ang tingin mo sa iyong sarili. So mga kapatid, mga minamahal, honor thy father of thy mother. Kahit sino pa sila. No matter who they are, honor thy father and thy mother. No matter what they have done to you, honor thy father and thy mother. Igalang, sundin sila. Ano man ang kanilang nagawa sa iyo, anumang kasalanan na nagawa nila, igalang pa rin sila. Ayan po ba? Yeah. So despite of their shape, panguman niya ng iyong magulang, pantakman niya ng magulang mo, marami man niyang tighawat ng magulang mo, kulubot man niya ng kanilang mga balat, igalang mo pa rin sila. Kasi tatanda din tayo, lahat tayo ay tatanda. Mangungulubot din ang ating mga balat. Kaya kahit anong gawin nating pagpapaganda, pagpapagwapo sa mundong ito, talagang tanggapin natin ang katotohanan. Mauubos ang ating buhok. Diba? Tama ba? Ano, Brother Noah? Tama. So mauubos ang ating buhok. Kaya kung ang ating tatay, kung ang ating nanay, kasi mayroong mga babae, diba, nauubos din ang buhok, nalalagas din. Kaya yung ibang babae, nakawig na rin. Diba?
So kahit ang nanay mo ay nakawig na, mahalin mo pa rin, igalang mo pa rin, sundin mo pa rin. Yun ang utos sa atin, honor thy father and thy mother. Kung lagi ka mang napapagalitan, lagi kang napagsasabihan, kung ikaw man ay napalo, lagi ko namang sinasabi, hindi naman tayo pagagalitan, hindi tayo papaluin kung wala tayong kasalanan. Amen po ba? Sundin pa rin sila. So despite of their shape, anuman ang kanilang itsura, igalang, sundin, mahalin ang magulang. So mga kapatid, mga minamahal, ang ating Panginoon Jesus nandoon, nakikita natin, iginalang niya si Mary. Iginalang. Maring binanggit dito sa Bible na hindi tinawag ng Panginoon Jesus ang kanyang nanay na si Mary ng mother at ang tawag woman. Pero yung po salitang woman, yun po talagang nandoon ang mataas na respeto, paggalang kay Mary. Kaya huwag nating pakikinggan yung sinasabi ng iba, yung itinuturo ng iba na si Kristo ang Panginoong Jesus ay hindi gumalang kay Mary. Hindi po yung totoo. Ang ating Panginoong Jesus ay gumalang kay Mary. Iginalang ang kanyang ina. Woman ang tawag pero mataas ang pagrespeto po sa salitang woman. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag nating paniniwalaan ang turo ng iba na ang ating Panginoong Jesus ay nagkasala dahil hindi raw iginalang si Mary. So, nandun po yung paggalang ng ating Panginoong Jesus sa kanyang nanay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, despite of their shortcomings, despite of their sin, despite of their school attainment, situation and shape, honor thy father and thy mother. Sapagkat sila'y nagsakripisyo alang-alang sa atin. Hindi natin nalalaman yung kanilang hirap na pinagdaanan. Ang nakikita natin sa ating panahon ay kung ano yung ating sitwasyon. Pero yung kanilang pinagdaanan dati ay hindi natin nakita. Ganun pa man, kahit anong pa man ang kanilang pinagdaanan, ang utos sa atin, honor thy father and thy mother. So, honor them. Life is short. Maiksi ang buhay sa mundong ito. Sa ngayon, ayaw mo silang galang. Sa ngayon, ayaw mo silang sundin. Diba? Ayaw mo silang mahalin sa ngayon. Tapos iiyak-iyak ka kapag sila'y nawala. Ganun ba? Tapos pagdating doon sa sementeryo, dadalhan mo ngayon ng mansanas. Dadalhan mo ngayon ng, ma, ito yung favorite mo. Ma, ito yung lagi mong niluluto sa akin. Diba? So dapat habang buhay pa ang magulang ay talagang sinusunod na, minamahal na, ipinapakita ang pagmamahal. Ewan po ba? Maiksi ang buhay sa mundong ito. At minsan ko nang sinabi sa inyo, they don't need your tears when they die. Hindi nila kailangan ang iyong pag-iyak kapag sila'y namatay. Merong mga anak sasabihin, hindi ako iiyak. Pag namatay ka, hindi ako iiyak. Meron ganun mga anak. Pero wag naman sanang ganun. Kasi ang utos sa atin talaga, honor thy father and thy mother. Diba? Maiksi ang buhay sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay tayo, ang ating magulang ay igalang na natin sila, mahalin na natin sila. Honor them because life is short. Honor them, love must show. Dapat makita ang pagmamahal. Maraming kabataan nagsasabing mahal nila magulang. Eh bakit nakalimutan ang birthday? Hindi alam ang birthday ng nanay. Hindi alam ang birthday ng tatay. Napibigyan ng regalo si crush. Diba? Pero ang magulang ay hindi nabibilhan ng regalo. Sino sa inyo, sino sa mga anak na nandito ngayon na nagbigay ng regalo sa kanilang nanay? Diba? Thank you sa mga anak na nagbigay ng regalo. So, salamat. Pero alam nyo, hindi iyan ang magandang regalo ibibigay. Opo, nakakatuwa na mayroon nagre-regalong mga anak. Amen po ba? Pero ano sabi ng Bible? To obey is better than sacrifice.
Oo, binigyan mo ng magandang bahay. Oo, dinala mo sa abroad. Ipinasyal mo sa Amerika. Pero to obey is better than that. Ang sundin ang magulang ay higit pa sa may pasyal mo sila sa Amerika, higit pa doon sa binigay mong sasakyan sa kanila, higit pa doon sa mga damit na ibinigay mo sa kanila, higit pa doon sa mga rilong ginto na ibinigay mo sa kanila. To obey is better than that. Ang pagsunod sa magulang ay higit pa sa mga regalo na iyong ibinibigay sa kanila. Tingnan natin ang ating sarili ngayon. Gaano tayo kadalas na sumusunod sa ating magulang? Gaano tayo kadalas na sumusuway sa ating magulang? Alin ang mas mabibilang? Alin ang mas marami? Mas marami ang pagsuway kaysa sa pagsunod? Sana'y mas marami ang pagsunod sa magulang, hindi yung pagsuway. Amen po ba? Ang nakakalungkot ngayon, marami yung mga sumusuway, marami ang pagsuway kaysa sa pagsunod sa magulang. Sana habang nabubuhay ang magulang ay sundin na sila. At sabi ko nga sa aking kapatid, huwag na nating bigyan ng sama ng loob ang ating magulang. Matanda na ang ating magulang, huwag na natin silang bigyan ng sama ng loob. Nakakasama talaga ng loob kapag ang anak ay hindi sumusunod sa kanyang magulang. What you sow is what you reap. Mga anak, makinig. Kung ano ang ating itinanim, siya ang ating aanihin. Darating ang araw, magiging magulang din tayo. Magiging nanay ka rin, magiging tatay ka rin. What you sow is what you reap. Kung ang tinanim mo ay hindi pagsunod sa magulang, ito rin ang iyong aanihin pag ikaw ay nagkaroon na ng anak. Nang anak mo balang araw ay hindi rin susunod sa iyo. So mga kapatid, what you sow is what you reap. Honor them. Life is short. Love must show. Love na pay. Must submit. Spelling ko ng Lagnape, LagniaPPE. So, ito yung kanilang kabayaran. Hindi yung mga magandang regalo. Ang kabayaran nila ay yung talagang sila ating igalang. Sundin, mahalin. Ito'y higit pa sa mga pera na naibibigay. Opo, magandang makatanggap ng pera. Kasi yan talaga ang problema ng lahat ng tao. Diba? Pero binigyan mo nga ng 10,000. Pero kung mapagmura mo naman, diba? Kung ayaw mo naman, tapos kapag binigyan ng 10,000, isusumbat pa. Kung binigyan ng pera, binigyan ng damit, binigyan ng mga ginto, alahas, wag nang sumbatan. Amen po ba? Mayroong mga anak nanunumbat eh. So ito'y karapat-dapat lamang sa kanila, ito yung kabayaran po nila. Sila ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang magulang ay hindi naghihintay ng kabayaran. Amen po ba? Tayo ay pinalaki pero hindi sila kailanman nanghingi sa atin. Diba? Hindi sila nanghihingi ng kapalit. Kaya mga anak, honor thy father and thy mother. Igalang. Ito ang utos sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Si Kristo ay naging masunurin na anak. Kaya sana tayo din po ay maging masunurin hanggang kamatayan. No matter who they are, no matter what they do, honor them. Igalang po natin sila. To God be the glory, tayo po'y tumayo. After this, meron po tayong kunting short dedication at tatawagin po natin dito si Ella pagkatapos ng ating offering. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa.
na talagang ang mga talatang ito ay mangusap sa lahat ng mga anak na nandirito ngayon. Pakamahalin mo na ang iyong magulang. Habang sila'y nabubuhay pa, sila'y sundin mo na. Huwag mo silang babaliwalain. Huwag na hindi mo sila susundin. Sapagkat kung wala sila, wala tayo sa mundong ito. Ipinakita sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Sus, ang pagsunod. Kaya sana, habang nandyan pa ang ating mga magulang, sundin na po natin sila. Igalang. Huwag tayong magdadabog kapag tayo ay inuutusan. Alisin na natin sa ating bibig ang salitang wait. Ang salitang sandali lang. Alisin natin yan. Sapagkat ito ay nararapat sa ating magulang na dapat natin silang sundin agad. Sapagkat ang hindi pagsunod sa kanila kaagad, ito ay kawalan ng pagrespeto, kawalan ng paggalang. Paano natin masasabi na sila'y ating mahal kung tayo naman ay laging nakasimangot kapag tayo inuutusan? Kaya mga anak na nandito ngayon, kahit sino pa ang iyong magulang, kahit pa yan ay nagkasala sa iyo na maraming beses, kahit pa yan ay maraming pagkukulang sa iyo, sundin at mahalin at igalang sila. Ito ang utos ng Diyos sa atin. Salamat sa mga kapatiran na nandito ngayon. Sa mga magulang, salamat sa inyong pong sakripisyo sa inyong mga anak. Salamat na patuloy mo silang ginagabayan. Salamat sa mga magulang na hindi napagod, hindi nagsawa, na akayin ang kanilang mga anak sa Panginoon. Salamat sa mga magulang na nagsakripisyo, nagtrabaho, upang may provide ang pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Salamat. Nawa, sa mga binata na nandito ngayon, sa mga kabataan, hintayin ninyo ang inyong oras. Merong oras para magpaligaw. Merong oras para manligaw. At sana ang inyong piliin ay yung kapwa natin mananampalataya. Huwag kayong magpaligaw, huwag kayong manligaw ng hindi kapwa mananampalataya. Pinag-utos sa atin ang salita ng Diyos na huwag tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Ito ang salita ng Diyos na talagang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Sa ating lahat na nandito ngayon, ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon na dapat igalang ang mga magulang. Sapagkat kung igagalang natin ang ating mga magulang, kung susundin natin ang ating mga magulang, sinabi ng salita ng Diyos, hahaba ang ating buhay sa mundo ito. At tayo itatahan doon sa lupa na kanyang pinangako sa atin na talagang mayroong kapayapaan. So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, mga anak, kung ating susundin at ating igagalang ang ating magulang, nandoon yung promotion, nandoon ang protection, nandoon yung peace, kapayapaan, hahaba ang ating buhay. Yon ang blessings. Yon yung pangako ng ating Diyos sa atin. Kung tayo patuloy na gagalang sa ating magulang. Kaya ang pagsunod sa ating magulang, ito'y para sa ating lahat. Ama, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Nawa, ito'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At tulungan po kami na ito po ay aming pong may apply sa aming pong buhay. Huwag namin kalimutan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Ibinabalik ko sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.